Gaano man karami ang iyong mga kasalanan, ay kaya kang patawarin ng Diyos sapagat ang Diyos natin ay napakalaki ng ating Diyos. At sa tingin ng Diyos, ang kasalanan ay baliwala sa nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Kaya nga po, mga kapatid, ang tangi lang natin gagawin ay lumapit sa Diyos at magpakumbaba. Magpakumbaba. Sabi sa Roma 3, Gs, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsisilis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulubog ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matuloy sa paggugubo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. So dito, dinidescribe ni Pablo kung ano ang nature ng tao. Walang matuwid, walang isa. Kaya mga kapatid, lahat po tayo, isang pinagmulan. Si Eva at si Adan nagkasala. Kaya tayo rin ay nagkasala, mga kapatid. Kaya walang matuwid sa atin. Subalit, merong kapatawaran ng Diyos. Merong kapatawaran ng Diyos sa atin. Hindi nag-stop doon. Hindi sinabi ng Diyos sa ating mga kasalanan at hindi sinabi ng Diyos o wala nang kapatawaran. Hindi niya po sinabing ganon. Napakapalad natin at napakabuti ng ating Diyos at merong solusyon sa ating mga kasalanan, yung paghingi ng tawad sa Diyos at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas. At doon ay mapapatawad ng Diyos at iniligtas ka ng Diyos. Mga kapatid, ang mga apostol ay mga makasalanan din. Nagaya rin natin ni Pastor na makasalanan din. Kapatid, hindi namin i-accept ang sarili namin. Subalit, ang mga ito ay hiningi namin ng tawad sa Diyos at kami pinago ng Diyos. Ang tanging gagawin ng tao ay magpakumbaba at tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas upang siya'y mapatawad, upang siya'y malinis, upang siya'y maligtas at may sulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ang sabi pa sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, katapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus ng Panginoon natin. Ang kabayaran daw ng ating mga kasalanan, mga kapatid, ay kamatayan. Kamatayang pisikal. Ang buhay mo ay magiging masalimuot. Ang buhay mo ay magiging kapag tinanggihan mo ang pagpapakumbaba ng Panginoong Jesus sa buhay mo, kapatid, ihanda mo sarili mo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay magsasara para sa iyo. Kapag patuloy kang magmamatigas at magiging palalo sa harapan ng Diyos, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kamatayang pisikal.
magiging magulo ang buhay mo dito sa lupa.